ako na wala naman. Ha? Book of Catholic Quotation. Ito po. Edited by John Chaplin, General Editor, Nihil Obstat, John Goodwin, Censor Librarian, Imprimatur Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Published 1957 by John Calder. Ayan. Ito yan po, Aklat Katoliko. Ano pa ang pinasasamba na pinakabawal ito? Anumang bagay sa langit, kawangis ng anumang sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa, bawal igawa yon pagkatapos luluran paglilingkuran. Ay ito sinasamba rin, utos ito. Sa English muna, moreover, we worship even the image of the precious in life-giving cross, although made of another tree, not honoring the tree, God forbid, but the image as a symbol of Christ. See? As a symbol of Christ daw. Sa Tagalog, bukod dito ating sinasamba maging ang larawan ng mahalaga at nagbibigay buhay na krus. Bagaman ito ay gawa ng ibang punong kahoy na hindi pinararangalan ang punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos, kundi ang larawan bilang sagisag ni Kristo. Bakit pinasasamba? Sapagkat yun daw ay sagisag ni Kristo. Yung catechism na sinasabi niya paulit-ulit na, hindi ko na ulitin yun na maliwanag doon na pinasasamba yung larawan. Ito pa sa krus ulit. Maraming aklat na sinasabing sambahin ng krus. Dito naman sa Catholic Encyclopedia, volume 4, page 526. Catholic Encyclopedia. Ito po. In our own day, the cross is reserved as the attestation mark of illiterate people. Sa ating kapanahunan, ang cross ay inilalaan bilang tanda patunay sa mga taong hindi nag-aral. Biro mo yan. Ang cross raw tanda ng mga taong hindi nag-aral, pero pinasasamba. Kaya ako umalis sa Katoliko Biro mo, yung palang pag-antanda, ganun. Antikristo. Pagkatapos, tanda yan ng walang pinag-aralan. At sinasabi pa sa ibang aklat na ang cross ay hindi sagisag o simbolo ng Kristiyano. Simbolo yan ng pagano. Ang gumamit talaga ng cross una, mga pagano. Ngayon, ito pa, sa aklat ng Compendio Historico de la Religion, maikling kasaysayan ng sari-saring bagay na nauukol sa pagkilala sa pagsamba sa Diyos. Ang sumulat po nito ay si Joseph Pinton, sa Espanya na tinagalog ni Antonio Florento, Puanesen, maestro sa Latinidad sa pinahintulutan ni Superior Gobyerno ng Pilipinas, Tip de la University de Santo Tomas, Manila, 1932. Ito pong nakasulat naman, 472. Ito. Dapat ba nating igalang at sambahin ang mahal na krus? Oo. Sapagkat sa cross, nayari ang pagsakop sa atin. Utos talagang sambahin yan. Ano raw dahilan? Sapagkat sa cross, ang pagsakop raw sa mga Katoliko. Pero mo yan. Kaya, may nakita na ako dyan Nagpuprosesyon Krus lang na kahoy, nakaganon Pagkatapos may ilaw inililibot Tapos mga nakasunod may mga hawak krusaryo alam mo na kung anong ginagawa noon. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya. Yun ang sinasabi doon. Pagkatapos, Ama namin, nasa langit ka, bigyan mo kaming pagkain araw-araw. Paulit-ulit yun. Ilinilibot yung krus na kahoy. Bakit? Utos yan Utos yan Napakasama po niyan Mr. Talibong, napakasama niyan Kita nyo na? Sandali lang. Tumunog yung cellphone ko. Napakasama ng krus Kaya po ako umalis dyan Umalis ako dyan. Pero mo, hindi ba, pagka dumarating yung malapit yung mahal na araw nila, hindi ba,
nagpapalagay ng krus na arborito. Nagpipila pa yan eh. Minsan napanood ko yung sa Bulacan nata yun, no, sa parting Pampanga. Nasunog yung noon nung ano. Napanood nyo rin siguro yan. Kailan lang yun eh. Nung isang taon nata yun eh. Nasunog yung noo eh. Eh bakit? Eh abo yun eh. Abo. Oh, nasunog. Alam nyo ba, yung paglagay dito ng cross, tanda yan ng sa impyerno ka. Kamatayan po sa impyerno yan. Tandaan po ninyo yan. Sa Muntinlupa, pagka tinatakan ka ng cross, sinuutan ka ng cross na may sa likod, may cross sa likod, nasa death row ka. Nakahilira ka sa papatayin. Kaya napakasama po ng cross. Sa Biblia, tanda yan na sa impyerno ka papatayin. Yan po talagang malakas ang loob kong sabihin ko sa inyo yan para gusto ko kayong akitin na magsiyasat. Huwag po kayong maniwala dyan. Kahit ano pang pinag-aralan mo. Kahit paanong kalagayan mo sa mundong ito. Pagka nagkukross ka, katoliko ka. Kahit hindi ka katoliko ka, hindi ka Kristiyano, hindi ka Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Kaya Kristiyano derived from the word Christ. Mababasa nyo sa Biblia yan. Talagang ang salitang Iglesia ni Kristo, tinatawag talaga yan sa mga kaanib kasi Kristiyano. Eh anong tawag sa mga miyembro ng Iglesia Katolika? Katoliko. Na ang puno ng Santo Papa sa Roma. Yun ang puno ng Katoliko. Ay ang Iglesia ni Kristo, ang puno si Kristo. Nakita mo ba, talibong? Kaya, ang dami-dami mong inililis mo kaysa pagbibintangan mo pa na ang mga ministro manluloko para makapanloko. Anya inilis yung kahulugan. Talibong, ang manluloko talaga, yung reliyon mo. Kasama kang nanluloko. Bumabasa ka pa ng Biblia, hindi mo naman naiintindihan. O yung binasa mo sa awit, 99.5, yung ang sumamba sa footstool. Ano ba yung footstool? Ano ba yung footstool? Kasi pinagyaya, pwede kanya-kanyang sumamba kahit sa isang bagay. Utusan niya yan sa isang bagay. Ang footstool, yan figurative speech, figurative sentence yan, figurative words yan. Salitang figuratibo yan. Ang footstool, sa Tagalog, tungtungan. Tungtungan. Itong mundo, tungtungan ng Diyos. Nababasa sa Biblia yan tungtungan. Hindi yan bangkito o silya na tinutungtungan ng Diyos. Ang Diyos ay walang paa, espiritu yan, makapangyarihan. Ginagamit lang salitang tungtungan, footstool, ibig sabihin nun, nananalangin ka sa harapan ng Diyos. Kahit saan ka humarap, kahit saan ka manalangin, nasa harapan ka ng Diyos. Kaya yung tawag doon, footstool, tungtungan. Bakit? Ang mundo, tungtungan ng Diyos. Nakita mo ba? Tapos sasabihin mo pa, isang bagay niya, ayan, pwedeng luhuran mo, sambay. Ay, bobo. Pareho ka ng mga pare, palibasa, hindi ka talaga sa Diyos. Hindi mo naunawa ng Biblia. Figurative words yan, na hindi literal yan na bangketo o bangko o anumang luluhuran. Kundi yan ang harapan ng Diyos. Pagka kahit saan ka, kahit bangkit, kung tawagin yan, footstool. Tungtungan. Pero bakit kailangan ng Diyos magtungtong? Hindi literal yon. Sana naunawaan mo niya. Kayong mga depensor katoliko. Kaya mabuti na lang, salamat sa Diyos at tingnan ninyo, hanggang ngayon nahayag yan. Kasi, alam nyo, kaya ako sumasampalataya ko na ito po ay pinaintulot ng Diyos na ito ay mai-record nyo na, mai-upload nyo na makita ko. At ipakikita ko lahat yan. Pakikita ko lahat ang kamangmangan ninyo, kasinungalingan ninyo, panluloko nyo sa tao. Mga kababayan ko, mga kamag-anak kong Katoliko, yan pong sinasabi ko, katotohanan yan. Itataya ko buhay ko dahil yan sa katotohanan yan. Huwag kayong
Huwag kayong palagay na dyan sa Katoliko. Huhututan lang kayo ng pera. Walang bibiging kulos, ano niyang walang pera. Walang, sinabi ni Rizal yan. Sinabi sa Biblia na mapakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ano yung pakunwaring salita? Kunwari sa Diyos, kunwari gagamitin ng Diyos. Pero ipangangalakalan niya kayo. Kita mo na, sabi ni Talibong ipinananalangin niya yan nung santo. Paano makapananalangin yung santo mo? Wala naman doon yung sinasabi mo. Niluloko mo lang tao Si Rizal nung punain lahat yan, kaya si Rizal pinatay Pinatay si Rizal. Kaya ako malamang hindi naman ako nangunguna pero baka si Rizal maligtas. O kasi nakalagay naman sa Biblia pagka hindi ka nasakop, wala ka nasakop ng pangangaral, si Rizal namatay wala pang 1914 nakalagay sa Biblia yung hindi inabot ng pangangaral, hahatulan sa puso. Hahatulan sa puso. May kautusan na kasulat sa puso. Si Rizal lang naghahayag ng mga kasamaan ng Katoliko. Yung aral, pinuna niya. Yung bindita, yung misa, yung purgatorio, pinuna ni Rizal yon. Bakit pinatay si Rizal? Kriminal ba si Rizal? Hindi pinatay si Rizal dahil nagnakaw o pumatay o lumaban sa gobyerno Kastila. Hindi. Hindi si Rizal lumaban sa gobyerno Kastila. Kundi pinuna niya yung mga kalmen, yung misa, yung purgatorio, lahat yan, yung korya, yung pagwiwisik ng pare, pinuna ni Rizal yan, kaya siya pinatay. Hindi siya pinatay dahil sa pumatay siya ng tao, nagnakaw siya, nang-hold up siya. Hindi ganon. Kaya si Rizal pinatay siya, pinuna niya lahat ng aral na mali. Sabi nga ni Rizal, linginin ninyong magaling ang relihiyong itinuturo sa atin. Yung mga sermon nila sa misa na isinusurot araw-araw sa ating mga tainga. Hanapin niya ninyo ang puno at dulo niyang relihiyon na yan na Katoliko. At iparis na ninyo sa malinis na relihiyon ni Kristo. Inyo anyang matutuklasan ng ang inyong pagka-Kristiyano ay gaya ng gatasang hayop na parang baboy na hindi pinatataba dahil sa pagmamahal kundi para masalapian. Ganyan po ang ipinangangaral nitong si Talibong, itong mga depensor Katoliko. Maghunos dili po kayo. Kayo mismo ay dapat magsisi na. Magsisi kayo para tanggapin pa kayo ng Diyos ngayon. Ngayon, kung talagang kayo talaga ang kinakasangkapan ng dyablo, kayong mga anghel ni Satanas, ay talagang nandyan na kayo. Pero habang kung ito'y naririnig nyo at talagang nakikita nyong totoo at hindi nyo kayang talikuran at hindi nyo kayang baliktarin, ay magsisi na kayo. Magsiyasat kayo sa Iglesia ni Cristo. Kayo mismo, Talibong. Ikaw, Darwin, na gitgano ka ba o gitgago ka? Darwin, gitgago o gitgano? Akala ko nung una gitgago ka di ba? Pasensya na Darwin, ikaw wala. Pero yung mga si Talibong, kung magsalita yan University of New Error daw. Kaya ang mga ministro, hindi magawa ang sinasabi kasi mga ministro yan. Iba po ang pakikipag-usap diyan, iba ang pagdudoktrina niyan. Yan hindi pwedeng makapagsalita ng katulad na ginagawa ko. Kasi ministro sila. Iba po ang ano nila. May ethics na sinusunod diyan. Ako, pag minura nyo ako, pwede ko kayong murahin ulit. Pero ang ministro, hindi pwedeng gawin yan. Pero mas marurunong sa akin yon at mas may autoridad yung kaysa sa akin. Bakit? Pinatungan yon bilang mga ministro, tagapangaral. See? Ako po, diakono. May patong rin ako, mayroon akong pinanalangin din ako at mayroon akong sinumpaan. At talaga naman lahat ng kapatid ay talagang kailangan pananagutan na ibahagi ang pananampalataya.
Iba-iba lang kaming kaloob. Ngayon, salamat naman sa Diyos at itong pagiging ganito ko, aba marami po akong binunga na at nagbubunga pa ako. Nagbunga na rin akong isang lokal. At ko po ay walang takot na maharap kahit sino ka. Sasabihin ko sa iyo, si kapatid na Manalo, sugo ng Diyos yan. Sasabihin ko sa iyo mga hula, kumontra ka sa hula kung gusto mo. Ayan si Liso Soriano. Lahat naman ng, kunwari, tututol sa hula, wala naman natututulan. Kaya ikaw, ikaw, iniikaw ko na eh. Wendell Talibobo, susungkitin mo yung 723. Ay nako, mahiya ka, mangilabot ka. Ang dami nang sumubok niyan. Ang dami na, mga depensor katoliko din. Kasi pag tinutulan yung hindi si kapatid na Manalo yan, tuturo kayo ng iba. Sino yung umaakyat na yun na anghel? Meron nang ginamit na si Kristo dyan eh. Pag tinanong mo na dun sa iba, wala na, hindi na magawa eh. Tumutol kayo ng gusto, lahat ng gusto nyong tutulan. Sasagutin niya ng Iglesia ni Kristo. Kahit anong anggulong para gusto nyong siraan, sasagutin kayo namin. Ako lang, sasagutin ko kayo. Hindi po ako ministro. May kaloob din na po ko dyan, pero hindi ako ministro. Ito po ay personal conviction ko po ito. Kaya wag niyong isipin yung mga comment na ako raw bayaran. Noon si Soriano, pakawala raw ako eh. Yan si Soriano. Saka yung mga IDD pala dyan, yung mga miyembro ni Soriano. Kahit saan okay kayo, pwede kayong mag-comment. Ang problema nyo eh, wala naman po sa pinag-uusapan. Noon katulad ngayon, ilang araw na, halos mag-iisang buwan na ang pinapaksa ko yung sila Talibong. Sumasali kayo doon, pero ang layo ng mga sagot nyo. Kung minsan, lalo na itong Ninyo Antinorio, kung minsan pasugo, kung minsan kalagayan ni Kristo, sige nga niya kung marunong ka, patunayan mong hindi siya nagkatawang tao. Biro mo yan. Patunayan. Kung minsan, layo sa mga paksa. Antayin nyo. Antayin nyo, baka isunod ko rito, papaksa ako tungkol kay Soriano. Kasi sinasabi ko lang yan, hindi naman masamang mag-comment kayo. Pero tinuturoan ko lang po kayo na yung tamang pag-comment. Pag nag-comment po kayo, kung anong paksa ko, yun ang sabihin nyo. Hindi, basta nyo na lang sasabihin. Hindi yan katotohanan, kasinungalingan yan eh. Matanda ka na, ang tawa mo, kulang na lang sa'yo, sungay. Yan ang mga ano nyo eh. Ang kulang sungay, si Soriano. Nagmumura yun eh. Saka yung tinuturo, wala sa Biblia. Yun ang kailangan nun, sungay. Akong nagtatawa, naliligayahan ako eh. Utos yan eh. Na magsaya ka at magalak na totoo. Bakit? Iglesia ni Kristo ako eh. Hindi ako iglesia ng demonyo, iglesia ni Soriano. Ang kulang na lang sungay, si Soriano. Pero mo, nasali na dito si Soriano. Kasi sali kayo ng sali. Sa hindi ko naman pinapaksa si Soriano. Pagkatapos, doon kayo magsasalita. Minumura nyo ako ng gusto. Minumura. Hindi niya katotohanan, kasinungalingan nyo. Wala naman kayo sinasabing kasinungalingan sinasabi ko. Ang layo-layo ng gusto nyong patunayan. Kaya kayo pong mga kaibigan ko, mga kaibigan, o kayo na rin, kasama na rin kayong mga katolikong mga tagahanga ni Juan, at saka kayong mga IDD. Kung gusto nyong masigurado ang hula na totoo, talagang mapaliwanag sa inyo, pumunta kayo sa kapilya, magtanong kayo sa ministro. Sigurado ko sa inyo na maintindihan nyo ang hula kung talaga kayong ukol sa Diyos, ukol kayo sa kaligtasan, maunawaan nyo ang hula. Ang hula po hindi pwedeng basta na lang yung katulad doon sa comments. Hindi pwedeng paliwanag yung sandali lang ang hula. Hindi pwede yun eh. Patunayan mo nga niya na si Manalo yung umaakyat sa sikatan ng araw. Paano patutunayan doon? Di naubos yung yung oras ng Kaya, kung gusto nyo na mga ganong tanong, punta kayo sa kapilya sa ministro at malilinawan po kayo na anong katunayan si kapatid na Felix Manalo, sugo nga ng Diyos. O tingnan mo, 100, ang alam ko na may nagsabi sa akin, 158 countries na eh.
O di naman nag-iiglesia ni Kristo yung mga iyan, katulad ko na hindi alam ang papasukin. Sa pakikinig mo pa lang, ituturo na sa'yo na sugo ng Diyos si kapatid na Felix Manalo eh. Sira ba ulo namin? Kami ba ay wala sa pag-iisip na matino na basta na lang tatanggapin namin yan? Eh nung ako nga nakikinig pa lang na inimbitan ako, iniisip ko rin yun eh. Paano ba naging sugo ng Diyos to eh? Ito atang mga taong to, puro ata ito panatiko eh. Kasi ang nasa isip ko, nakausap ba ang Diyos? Yun ang mga nasa isip ko eh. Paano ba sugo ng Diyos to? Bumababa ang Diyos para kausapin siya, para suguin. Yun ang pumapasok sa isip ko eh. Maring ganun din kayo. Kaya wag nyo nang bobo ka, sinungaling ka. Patunayan mo nga ang sugo ng Diyos si Manalo. Kayong mga edita, kayong mga miyembro kayo ni Soriano eh. Sinasabi ko lang sa inyo, wala sa lugar, sira ulo ninyo talaga. Oo. Pasensya na kayo. Talagang pareho kayo ng puno ninyo, kulang-kulang kayo. Sinama ko na kayo dito eh. Natural lamang na sagutin ko kayo. Sasabihin nyo, gago ako. Kaya sagot ko sa inyo, hindi ako gago, ikaw yon. Ulol ka, hindi ako ulol, ikaw yon. O yun na lang mga sagot ko eh. Mangmang ka, hindi ako mangmang, ikaw yon. Ganun talaga eh. Si Kristo, hindi mo rin pwedeng basta sabihin mo ng ganon. Sinabi ng mga tao, sira ulo mo, ikaw may demonyo. Sabi ni Kristo, wala akong demonyo. Kayo ang may demonyo. Kayo ang sinungaling. Bueno, pasensya na kayo. Kasi medyo tumataas ang dugo ko pag naalala ko itong mga IDD. Itong mga yung Calvin Kilang kung magsalita. Wala sa lugar, wala sa direksyon eh. Bueno, maraming salamat po at nais ko pong sana po ay naintindihan nyo na yung mga sinasabi ko. Ngayon nais ko pong batiin muna ito na pasensya na kayo kung lahat hindi ko po nababati. Pero isa-isain ko po kayo. Unahin ko po itong si Alona Akot. Ito po sa lokal ng Mambadyaw, Camiguin. Alona Akot. Si Gail Rivera, si Rafael Misyuna, si Ranier Bongque. Ito po sa lokal ng Prisco, Quezon City lang po ito. Dexter Pison, Pedro Carlos. Ito po hindi ko alam, ito si Pedro Carlos kung kapatid o hindi. Salamat, tawagin na kitang ka Pedro Carlos kung hindi ka man kapatid na kita, Pedro Carlos. Kasi po ito, madalas po ito nakikita ko. Nagsusubscribe siya sa akin. Paulit-ulit siya, Pedro Carlos. Sana po, kapatid nga kayo. Regina Shelly Estrada, Shirley Bondok, Micaela Palaganas, Mark Jason Kibuyan, si Jarel Manawis, Manauwis, ng lokal ng Dagupan City. Bueno, at ganun din po si Nancy Mercedes Jackson dyan po sa lokal ng Texas. Bueno, sana po ay meron po kayong natutuhan na nagkinabang kayo sa aking balitang katotohanan. At mga kapatid, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na samahan po ninyo ako sa panalangin na sana ilingin natin sa Ama na alisin na po itong coronavirus, itong nakakahawang sakit, na sana wag tayong mahawa at idalangin din natin si kapatid na Eduardo Manalo, pati ang kanyang pamilya.